Good evening, Youth Connect. Welcome to our Youth Connect party. Yay! Party, party! Mamaya party tayo. Yung jug. Okay, so welcome to our party wherein magkakaroon tayo ng new series. And yung series na ito ay hopefully and prayerfully makatulong sa atin. So why don't we compress para yung ng mata ko ay konti lang yung mararating. Kasi madami dito, biglang bakante, tas may dalawa dito. Yan. May biglang dalawa. Yan. Para masinsinan. Kasi masinsinan yung usapan natin eh. Seryoso to. Okay, sige, let us pray. Hallelujah, Lord. 2 or 3 gathered together in your name. Naroon ka sa kalagitnaan po nila. And we are more than 2, we are more than 3. And we gather in your name, we gather for your name. So we believe and we know that you will come and you will build up the young people. You will make them the people you want them to be. As you equip us with your powerful inspiration from your word. In Jesus' name, amen. Welcome to our running era. Woo! So ito ang ating tema ngayon, running era. Dahil nauso ngayon yung pagtakbo, nauso yung marathon, na dati, paiilan lang, pero ngayon, kahit saan ako magpunta, dyan sa highway, kahit naglalabas sila ng maraming usok yung mga sasakyan, tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng tao sa gilid. Kasi nasa healthy era na sila. Yung iba sa inyo, nagjo-join ng marathon. O yung iba sa inyo, kahit minsan tumatakbo o kaya may sports. And alam niyo ba yung running era? Uso to, di ba? Yung iba bumibili ng watch, shoes, nagjaja forms pa. Kasi yun lang kaya nila eh. Tapos mamaya, pagkatas nila tumakbo, tara lugaw. Tara kain. Okay. Meron pa tayo. Ano ba itsura ng mga nagmamarathon? Diba? Sobrang active. Meron nga tayong guest, diba? Saan mo dyan? Okay? Oo, si Micah yung isa. Tapos si Myla. So, marami sa atin ang nasa part ng running era. Isa na dyan ng ating pinagmamalaking gold medalist. Oy, may permission yan ha. Myla, nagpaalam ako sa'yo. Ha? AI to. Palagyan ng medal daw, oh. Ayan. Di ba yung iba nakakapanalo ng medal, yung iba kahit for fun, for exercise, gusto nila mag-join. Kayo, tatanungin ko kayo guys, bakit tayo nagjo-join? Ba't tayo physically sumasali sa mga marathon o running mga exercise? Bakit? Myla, bakit? For sure, may dahilan ka. Any reason for you? Ha? Yes. Award. Hakot award. Okay. So, rest, release, exercise, iba, for the medal, syempre collection yun na, uy, pinaghirapan ko. Yung iba naman, just for, content, for the my day, for the growth, improvement, yung iba. Ba't kayo nagba-badminton? Ba't kayo sumasali sa sports, ha? Ha? Yes? Dahil, oo, di ba? Natin naman wala tayong alam, pero naengganyo tayo sa mga nakikita natin. Pagkatas mag-exercise, magyayayaan, kumain, okay? For the fellowship, that's good. Physical, kailangan natin yan. Kasi lagi lang tayo nakaupo sa work. Pag uwi, magsa-cellphone, matutulog. Kaya masaya tayo kapag nagmo-move tayo because human beings, they're created for movement. Biruin nyo, mas marami nagkakasakit ng nakaupo, nakahiga, kaysa sa nagkakasakit ng gumagalaw. O, di ba? Doon pa lang, wisdom na yon na kinreate ang tao para gumalaw-galaw. Dahil mas maraming magkakasakit nang hindi ka gumagalaw. Walking, running, jogging, at iba pa. Pero, kunin din natin yung tema na to sa ating Christian life. Dahil for sure, lagi nyo itong naririnig that Christian life is a race.
Si Myla o kung sino man sa atin, hindi tayo tatakbo ng wala tayong patutunguhan, di ba? Meron tayong goal. Bawa, 2 ikot dyan sa ah, barangay o kung saan mang village o yung iba naman, katulad ni Myla. Pati yun nga, kasi gumaganda yung ano ko pag nakikita ko si Myla. Siyempre may finish line yan, Myla, di ba? May finish line yan. Wala naman yung parang, pag ayaw nyo, uwi na kayo. Pwede ba yun? Oo, diretso work. Nakabackpack ka na ba niyan? Okay. So, we are running. Laging may goal and finish line. Kasi pag walang finish line yan, mabu-burn out ka, mauubos ka eh. Kaya tayo tumatakbo. Okay na. Naano na ako eh. Charot eh. Okay, direct na tayo sa tema natin, running era. Thank you so much, Myla, for your picture. Sino kaya yung susunod natin gagamitin? Sino kaya yung susunod na lalabas? Yung sleeping era. Sino kaya yon? Ha? Oh, kaya tayo, 'di ba? Kaya tayo pumapunta sa sports, sumasali sa mga track and field kasi may prize, may medal. It's either you run and finish the line or you don't run and you don't finish. Bakit, guys? Kasi sa totoo lang, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin makakamit pag hindi natin tinatakbo, pag hindi natin hinahabol. May iba dito pumasok sa relationship. Makukuha nyo ba ang babae nang hindi nyo hinahabol, hindi nyo kinukulit, hindi nyo nililigawan? Ang gwapo nyo naman, di ba? Ang swerte nyo, rare yon. Pero di ba, kaya ka nanliligaw, kaya ka may sisimulan ng mga activity or bagay kasi alam mong meron kang premyo. Matamis niyang? Oo, kiss ka agad. Well, talaga, ha? Ilan taon ka na ba? SPG yan, ah. Matamis na oo. Ayan, makinig ka, Amiel. Para sa'yo to. Kasi yan kaagad yung naisip mo eh. Teka lang. Matamis mo. Amiel, ah. Nananim na. Okay, di ba? So, ito yung mga problema ng mga kabataan ngayon na hindi tayo, pag tumatakbo tayo, sa umpisa lang tayo magaling. Kapag na-hype, pag trending, pag may mga kasabay. May kasabay ka ba nun, Myla? Pero masaya pag may kasabay, di ba? Friends, oo. Pero may kasabay ka, may tao ka sa likod eh. Hindi, gusto mo mag-marathon, ikaw lang mag-isa. Tapos lahat kami nanonood, lahat sila. Di ba nakakahiya? May kasabay ka. Okay? Kala mo, AI, can you put people in the back? Yung iba, ulitin ko, seryoso kasi dapat tong statement na to. Mga problema nating lahat, hindi lang kabataan. Tumatakbo tayo sa buhay natin. Physical, spiritual, tsaka sa lahat ng mga goal natin. Magaling tayo sa simula kasi una, nahahype tayo. May mga kasabay tayo. Kinukuha natin yung kurso. Bakit? Kasi parehas kayong mag-IT, parehas kayong sa psychologist, di ba? May mga kasabay. O kaya may hinahabol ka doon, yung crush mo, yun yung course, kaya doon ka na rin papasok sa school. Pero, pag nasa kalagitnaan na ng race, pag wala nang nanonood, pag nararamdaman mo, nag-iisa ka na at nalulungkot ka na, humihinto ka na rin sa pagtakbo. Kaya napakahalaga, in our running era na team, we run the race. Pero ito yung tanong, ano ba yung prize and goal ko? What am I running towards? Saan ba ako papunta? Kasi madali lang to pag physical eh. Tatakbuhin mo kung ano yung required o kung ano yung in-apply, kinomit mo, makakuha ka ng medal, picture-picture, my day. Natapos mo yung feeling of accomplishment. Pero when it comes to life, faith, growth as an individual, itong Christian life natin, hindi lang to basta sa faith. Na-apply to sa lahat. Ito yung parang susi natin para maging successful at makuha natin yung destiny natin. What am I running towards? Saan ba ako pumupunta? O baka yung iba sa inyo, hindi tumatakbo, hindi nagpupursigi, hindi nagsisimulang magsumikap at magsipag. Kasi wala naman sila pang nakikitang premyo. Wala pa silang dahilan, motivation. Di ba?
Di ba minsan, lalo na sa, ewan ko kung boys or pati girls, di ba minsan nag-iipon tayo kasi meron tayong pag-iipunan. May goal. Napakahirap mag-ipon na ang motivation mo lang ay mag-ipon. Pero kapag may gusto kang bilhin, may gusto kang kainin, may gusto kang puntahan, napakabilis natin mag-ipon kasi meron kang goal. So, when it comes to faith, what am I running toward? So, let's read the book of Timothy. Sabi ni Apostle Paul, run from anything. Tumakbo ka papalayo that stimulates youthful lusts. Instead, run toward righteous living or pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Okay, everybody, read natin to ulit. Run youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Okay na yan. Sabi ni Apostle Paul, dalawang klaseng pagtakbo. Tumakbo ka papalayo sa mga youthful na kahalayan, temptation, at tumakbo ka papunta sa katuwiran, katapatan, pag-ibig, at kapayapaan. So, dyan pa lang napatunayan natin na yung mga magagandang bagay, katulad ng righteousness, faithfulness, love, and peace ay hindi dumadating automatically sa puso at buhay ng tao. Ngayon, medyo wala pa kayo ganong nararamdaman. Okay, righteousness kasi nasa church ako. Pero mamaya, nawa maengganyo tayo ng Bible. Ba't ko ipupursu ito? Bakit ako magsusumikap? Bakit ko paghihirapan, pagpapawisan yung mga ganitong bagay? Ano ba makukuha ko pag ako naging righteous, pag ako naging faithful, pag ako napuno ng love and peace? Another, sinabi pa ni Apostle Paul kay Timothy, but you, Timothy, you are a man of God. So, maganda yung sinabi ni Apostle Paul na balikan mo muna, sino ka? Unang-una, ikaw ay woman and man of God. Can you say that? I am? O sige, kung babae kayo, I am a woman of God. Pag lalaki, I am of God. Sometimes or most of the times, we don't run toward righteousness, we don't run toward God kasi hindi natin nakikita yung identity natin that we are children of God. Kaya lagi tayong kailangan ma-remind na, huy, Christian ka. Hindi dahil sa religion. Kasi mabilis mag-pretend na, ay, Kristiyano, hindi ganito ang Kristiyano. O kaya, di ba, Kristiyano ba yan? Nasabihan na ba kayo? Yan ba yung Kristiyano? Baka iba sa atin na nasabihan na. Ako nung high school ako, nandun ako sa isang Christian school, tapos nakijoin lang ako sa tawa-tawa, pero nasabihan ako ng teacher ko na, yan ba yung anak ng pastor? So, na parang, hindi ko alam ano mararamdaman ko na napahiya ako and at the same time, medyo na-pressure ako kasi, ay, may na-expect pala sila sa akin. Ay, bawal na ako tumawa. Ibig sabihin, meron silang standard na yan ba yung tao ng Diyos? Yan ba yung anak ng Diyos? Kaya yung iba, ayaw na lang nila kasi hindi na nila ma-keep up yung standard. Pero dito natin makita, why? Ba't ko paninindigan maging anak ng Diyos? Ba't ko paninindigan maging tao ng Diyos? Sabi ni Paul, Timothy, you're not just a man. You're a man, not of your parents alone. You're a man of God. So, run from all these evil things. Kasi parang katulad lang din natin si Timothy Natutokso. Meron din siya mga sigurong gustong gawin. Pero nararamdaman niya, tinatawag na siya ni Lord sa calling niya, sa destiny niya. Dito kasi nabasbasa na si Timothy maging pastor or bishop. Pero hindi ko sinasabi na lahat tayo tinawag maging pastor or bishop or whatsoever sa church. Iba-iba yung destiny natin. Pero sabi ni Paul, wag mo kakalimutan anak ka ng Diyos, saan ka man dalhin, pumunta ka man na ibang bansa, saan ka man maparoon, ano man trabaho mo, tao ka ng Diyos. Kaya takbuhan mo yan, yung mga naririnig mo sa kaibigan mo, na gusto nilang gawin, hindi maigisay yan, hindi yan ikalulugod ng Diyos at hindi yan para sa kalusugan mo, kaya takbuhan mo yan. Yung iba, gusto nila yan, pero ikaw, pinapayuhan kita Timothy, takbuhan mo yan. Pursue righteousness. Kung meron kang paghihirapan, pagsusumikapan, yung katuwiran, maging matuwid. Pursue godly life. With faith, with love, with perseverance, and
gentleness. Sabi ni Apostle Paul, hanapin mo, pagnasain mo at pagsumikapan mo na maging matuwid ka, makadiyos ka, maging mapuno ka ng pananampalataya, mapuno ka ng pag-ibig sa mundong ito. Punong-puno na ng hatred yung tao, wala na silang pakialam sa mga nangyayari, kahit sa kanilang kapwa, bahala ka dyan. Diba? Sabi ni Paul, mapuno ka ng pag-ibig, mapuno ka ng pagsusumikap, huwag kang maging tamad. Mag-aral ka. Sabi, di ba, nasa Timothy, sabi ni Apostle Paul, study to become the man of God. Work hard, work your best, persevere. Pag sinabing persevere, you keep going on when it's hard. Yun yung perseverance. Yung tumatakbo ka kahit pagod ka na. So, umpisa kasi talaga madali Kasi punong-puno ka ng adrenaline, energy. Pero pag nasa gitna ka na ng marathon, yung nauna na sila, may nasa likod, di ba pakaramdam mo, nag-iisa ka na? Kasi parang may sarili ka ng journey. Sariling quest. Kailangan magsumikap. Ay, nauhaw na ako, napapagod na ako, nalulungkot na ako, ba't ko ba ito ginawa? Ba't ba ako nag-sign up? Papagod na ako. Pero yun yung mag-persevere ka at maging gentle ka. So ito yung mga bagay na sinabi ni Paul kay Timothy na ito yung mga pagsumikapan mo. Mahirap kasi hindi naman natin nakikita yung gentleness. Hindi natin nakikita yung faith, hindi natin nakikita yung righteousness, pero nakikita natin yung iPhone, nakikita natin yung Ford, nakikita natin yung travel, nakikita natin yung mga ganong bagay na dito ko, pagsusumikapan. Pero pagdating sa pagiging matuwid, pagpupuno ng pananampalataya, naiitsapwera natin kasi hindi naman natin nakikita. So, umpisahan natin yung righteous living. Muli, hindi to sasabihin ni Paul, kung the moment naging Christian ka, ay automatic tong pupunta sa'yo. Kaya to sinabi ni Apostle Paul kasi hindi siya automatic. Sige nga, sino rito makakapagsabi with confidently na isa siyang matuwid na tao simula nung nabautismuhan siya, tinanggap niya ang Panginoon, naging matuwid na siya. Di ba? Minsan nahihirapan pa tayo. Pinaglalabanan natin, pinipilit natin maging mabait. Dahil minsan nahihirapan tayo maging mabuting mamamayan. They cannot be earned. They are to chase after. They won't come to your life involuntarily. Hindi ka magiging matuwid kung hindi mo to pagsusumikapan na naisin. At kung hindi mo to talagang, you're not gonna chase or run toward this. Why righteous youth? Once again, you are man and woman of God. God is righteous. So dapat lang, dala-dala natin yung pagiging kalikasan ng Diyos. Di ba pag may namit, uy, kamukha mo yung tatay mo. Ganon din. Hindi yung, anak ba talaga ng Diyos? Parang hindi ko naaninag Dala-dala natin yon, yung righteousness ng Diyos. Kaya nais ng Diyos magkaroon tayo ng righteous living. Why? Because it is so much easier to deceive. It is so much easier to lie. Dali lang magsinungaling. It's much easier to cheat at gumawa ng mga kalokohan, kasamaan. Lalo na pag walang nakakakita. Lalo na kapag nagigipit ka na sa sitwasyon. Bilang kabataan, dapat habulin natin ang katuwiran. Kasi ang dali lang di ba? Yung piso na yan, isusukli natin. O kaya, nanakawin natin. Ang dali, piso lang naman to Ang daling magtago, ang daling mag-cheat. Isang letter lang, o kaya isang item lang sa exam. Mapo-perfect mo na, pero yung number 18, hindi mo talaga malaman. Kaya, sige na yung 18 lang. Uy, man. Diba? Sa school, parang feeling natin hindi to mabigat kasi yung kaklase mo, yung kinopya niya, marami. Pero sa'yo, yung isa lang. Ang dali gumawa ng kalokohan. Ang dali mang bully. Ang dali. Pero yung pagiging matuwid at pagsasabi ng totoo, nahihirapan tayo. So why should we pursue righteous living? In Proverbs 14:34, because righteous living or godliness makes a nation great. Do you want to have a great Philippines? Yes. So, sino lagi nating sinisisi? Government.
But is there a time na nakita mo sa sarili mo sa salamin na kaya nagkakaganito ang bansa, dahil rin sa'yo? Hindi ka mabuting mamamayan. Hindi ka matuwid na Pilipino. Oo, we want accountability from them. But we should not erase our own accountability. Nagnanakaw ba ako? Galit na galit ka sa magnanakaw, pero magnanakaw ka pala. Galit na galit ka sa ghost project. O, dapat lang talaga magalit tayo. Ano tayo? Matutuwa tayo? Papalakpakan natin. Galit na galit talaga tayo sa mga ganong bagay. Pero, meron ka ring mga paimbento sa magulang mo. Nung, peng 15, meron kang bibili ng whiteboard. Bibili ng Manila paper. Hindi pala. Totoo. Ghost project. Righteousness makes a nation great. So, kaya nagpapatuloy yung youth natin kahit nagiging extinct na to. Pero meron tayong announcement mamaya. Kasi naniniwala kami sa bawat isa. Kahit kakaunti lang tayo, pero malaki ang magagawa ng isa na yon. Hindi ko sinasabi yung isa na yon pupunta ng government, pero naiisip natin si Samson, si Gideon, that one man with God is a majority. Amen? Pupunta kayo sa work nyo, nag-a-apply na yung iba, you can make a difference. That will impact the community, the family, and the nation. And who knows, di ba? Baka ma-invite kayo to share or to be part. Hindi natin alam yung future nyo. Hindi natin alam future ni Dave. Baka maging, Dave, SK. Plus, SK muna. Presidente agad eh. Para maging part siya ng, part ng government na kailangan yung contribution ni Dave. Huwag natin mamaliitin yung future. Kaya nagpapatuloy tayo sa Youth Connect. Kahit isa na lang umaatin, kahit si Amiel ang aatin. Oo, pupunta pa rin kami. Lelecturean natin si Amiel. Dahil hindi mo alam, baka siya, maging Philippine Idol. Di ba? Ano pa? Hindi natin masabi yung future ng tao. Baka mapunta siya sa ibang planeta. Di ba? Ibang bansa. Nagaganyan-ganyan si Amiel, tatawa-tawa, pero dala-dala niya yung mga natutunan niya. Si Ramon, di ba? One day, hindi ka na masya-shut up. Joke lang. Ikaw ay magiging next Ramon Magsaysay. Yan, ngayon ayaw mo, pero hindi mo alam na there's something you can contribute kung saan ka tinawag ng Diyos. Godliness makes a nation great. So if you want to be righteous, magdala tayo ng kaliwanagan sa ating bansa. Please. Magdala tayo ng kabutihan at yung pagiging makadiyos natin. Mahal ba natin ang bansang Pilipinas? Oh. Iiwanan nyo to? Ganda-ganda ng bansa natin. Ipagtanggol natin, paglaban natin. Paano? Sa pagiging matuwid, sa maliit na bagay, malaking bagay. Sin is a disgrace to any people. Okay. So ngayon, wala tayo sa nation. Anong kabaliktaran ng righteousness? Siyempre, sinfulness, mga kasalanan. So hindi natin dapat ine-enjoy, tinatago ang kasalanan dahil sabi sa Bible, ang kasalanan daw ay nagbibigay ng kahihiyan sa bawat tao. Hindi dapat natin tinatago. Hindi dapat natin niyayakap. Hindi dapat natin nina-nurture ang kasalanan. Kasi one day, yung kasalanan na yan, papahiyain ka. Parang isang lalaki, nag-alaga ng buhaya. Ninalagaan niya, naging friend niya. Lumaki sa kanya. Hindi okay to kasi pinalaki ko to. Hanggang sa isang araw natutulog siya, kinain siya ng buhaya. So that is sin. We thought it's harmless. But one day, it will grow bigger and bigger. Magkukos siya ng scandal and disgrace sa buhay mo. So, ang sin, may kapit to. Alam niyo ba yung venom? Di ba yung venom, kumakapit? Kaya maging maingat tayo. Pag hindi tayo naging matuwid at hindi tayo naghabol at pumunta sa katuwiran, kakapit ng kasalanan. Hindi kasi siya neutral eh.
na hindi ako magiging matuwid, hindi rin ako magiging makasalanan. Ang susi para hindi maging makasalanan, doon ka sa teritoryo ng pagiging matuwid. Nakukuha nyo, mga kabataan. Hindi siya yung, huwag tayo masyadong maging mabuti at maka-Diyos. Hindi rin ako magiging masama. Walang neutral eh. Dahil ang sin, kumakapit yan. And para hindi ka makapitan, make sure, lumalayo ka, katulad sinabi ni Apostle Paul, run away from evil and youthful lust. Don't forget, kabisaduhin nyo to guys. Sin is a disgrace to any people. If righteousness makes a nation great, then it can make an individual great. Do you want to be great? Yung maging maganda yung buhay kinabukasan mo. Alam niyo yung susi? Righteousness. Unrighteousness, yung hindi pagiging matuwid, nagdadala yan ng kahihiyan. Nakikita naman natin, di ba? Sa bansa natin, no? For a long time, kaya mong maitago yan. Corruption, pagnanakaw, pero one day, parang maruming damit na lagi mong suot, aalingasaw siya. Kahit anong suot mo ng mga iba't ibang damit, aalingasaw yung amoy. Di ba? Sino ba rito naranasan niya na hindi siya naliligo, puro pabango lang? Nakaka-relate. Na-joke lang. Siguro baka iba sa atin, wala nang time maligo. Pabango na lang. Pero di ba kayo, minsan, naamoy ko Alam niyo yung amoy ng fresh eh. Yung naglalaban yung pabango tsaka yung asim. Kasi pinilit mo maging okay. Pinilit mo maging fresh. Para hindi makita yung amoy mo, papaliguan mo yung ng pabango. Pero di ba naaamoy nyo pa din? That's the same with sin. Kahit anong patong at kahit anong pagtatakip natin, aalingasaw siya. It will bring disgrace. So Lord God, help us to walk in righteousness, to be great, to make this nation great. So huwag natin mamalitin yung pwede natin gawin. Kahit estudyante na tayo, tsaka nasa corporate job tayo, may impact yan para sa ating bansa. Lalo na yung pananalangin natin. Hindi lang yung panalangin. Ikaw, mamamayan. Isipin mo, may kapangyarihan ka, may kaya kang gawin. Kahit nag-iisa ka, may impact yan. Why would I run toward righteous living? Ano ba yung kinagandahan nito? Ba't ako may impress para maging matuwid? Because Isaiah said, righteousness will bring peace. Do you want peace? Do you want quietness? Yes, it will bring quietness and confidence, not just for 10 years, but forever. My people will live in safety, quietly, at home. They will be at rest. Naramdaman nyo na ba yung hindi kayo makatulog? Kasi parang meron kayong kailangang itama at ituwid. Meron kayong dapat i-confess. Meron kayong dapat kausapin. Di ba hindi kayo pinapatulog? Hindi tayo pinapatulog ng ganong bagay. But when we walk in righteousness, sabi din sa Bible, they will be bold as lion kasi wala silang kinakatakutan dahil wala naman silang tinatago. Kaya sabi ni Lord, run toward righteous living because righteousness will bring you peace. Ay, ang gulo-gulo, itutulog ko na lang. There's so much peace when I sleep. Pero when you wake up, back to reality, back to problems. Kaya ang susi ng kapayapaan, susi para sa kapayapaan, make things right. Diba? Hindi tayo mapalagay eh. Hindi tayo mapanatag pag hindi naayos. Halimbawa, sa may mga karelasyon dyan, nakakatulog ba kayo? Halimbawa, hindi kayo okay? Di ba may something? Wala? Nakakatulog? Humihilig pa? Yung isa yon. Pero yung isa, di ba baka na-i-imagine niya na nasapak niya. Hindi makatulog. O kaya, kung humihilik man, pagkagising, okay na ba ulit? Di ba parang gusto na nating masettle para maayos na. Maging magkaroon na ng kapayapaan.
Righteous living yields to peace and quietness. Imagine niyo, marami kayong i-burn na bridge at marami kayong mga lokohin, marami kayong pagsinungalingang tao ngayon. Ngayon, akala nyo matatago nyo, pero pag lumalaki tayo, pag tanda nyo, ano siya eh, uungkat ba yun? O, di ba? Parang hindi ka pa rin settled na sana tinapos mo na yung chapter na yun, pero, 10 years from now, sinisingil pa rin ako. Kala ko nakalimutan niya na. Kahit anong pagtatago mo, kahit ilang Facebook pa gawin mo. Di ba? Walang kapayapaan kasi gagawa ka ulit ng another account. Pero hahabulin ka ng utang mo, hahabulin ka. Gusto ba natin yon mga kabataan? Di ba maganda yung payapa? Yung kaya mong humarap. Pupunta ka sa mall, pupunta ka sa family park, sa people's park na wala kang kinakatakutan. Baka mamit ko si ano. Kasi, andito-dito lang din eh. Meron ka kasing halimbawa, meron kang nasapak, o kaya meron kang nagawan ng masama, o nautangan, na hindi nabayaran, pinagtataguan mo. Kaya ngayon, tuwing lalabas ka, naiisip mo, paano pag nag-cross kayo ng landas? Sakit nun, hirap nun. Ayaw natin yun. So, we wanna make things right. At syempre, ito, warning sa atin na wag tayong gumawa ng mga ganong bagay na mawawalan tayo ng kapayapaan. Whoever pursues righteousness and unfailing love will find life, righteousness, and honor. So, sino pala? Pursue. Pag sinabing pursue, hindi sinabing whoever waits for righteousness. Ang sabi dito, pursue. Ibig sabihin, alam niyo yung palaro sa mga birthday, yung may binababa rito na mga candy, pera, tas inaangat ulit. Nakakainis yun eh, no? Yung parang game na game ka na, inaangat ulit. Ganon, yung pursue. Nakaano ka sa goal mo, kukunin ko yung 20. Sa kanila na yung candy. Sa akin yung pera. Kukunin mo, andun yung goal mo, andun yung kahit matamaan mo ng lahat, kahit magkauntugan na kayo, basta tuwan-tuwa ka, 20. Nakakamiss, di ba? Ganon yung ugali nagpo-pursue. Ganon ba tayo pagdating sa righteousness? Or parang, ano na mangyari? How can we find life and righteousness and honor? Righteousness is being godly, morally right, and living justly. Yung ikaw ay fair, tapat, maka-Diyos. Pero hindi lang yun yung ibig sabihin ng righteousness. Righteousness is running away from evil passions and youthful lusts. Tumatakbo papalayo sa mga tukso. Sige nga, magbigay nga kayo ng tukso. Kasi baka iba na yung tukso ngayon sa Gen Z. Baka iba naman yung na-imagine kong tukso sa tukso ngayon ng generation. Ano yung mga tukso? Ha? O, di ba? Yung alam mo, uubos na yung pera mo, pero... Sino? Ang dami sinasabi ni Darwin. Mukhang ang daming hinaharap na tukso nito. Ano yun? May tumawag. Ano yun? Parang home credit, parang ganon. Loan. Okay. Ano gagawin mo? Mag-iiba ka na number. Binababa mo. Yun ginagawa. Okay? So, kasi, halimbawa, natukso siya, bumili siya kahit may kailangan siyang unahin, di ba? Ano pa? Distraction? Tama ba? Okay. So, parang may dapat kang unahing gawin, natukso ka ng mga kung ano mang distraction yun. Games, movies, or what? Ano pa, tukso? Ha? Yun. Yung parang kaya mong gawin yung ibang bagay pag may ibang activity. Pero pagdating sa gawain, hindi mo na bibigyan ng same energy. Mahirap kasi magbanggit ba may matapang. Mahirap kasi magbanggit ng mga activities, pero nagigets nyo yun, pag may mga activities na, ba't ito napupuntahan? Tapos ito, hindi napupuntahan. Kasi hindi nga parehas na energy and attraction and likes, di ba? Hindi siya same. Na syempre gusto niya yon kasi gusto niya yung activity na yon, gusto niya puntahan yon, andun yung mga gusto niyang gawin. Ito,
Okay lang. Kaya, hindi na lang aaten. So, maganda rin yung sinabi. Minsan ba natutukso ka? Oh, di ba lahat tayo? Kanina lang, no? Napagtagumpayan mo yung tukso, Dexter. Lagay nga yung picture ni Dexter. Oo, kasi lalo na sa kagaya natin na may pinanggalingan ka, di ba? Galing kang work, syempre na-busy ka na ngayon kasi hired ka na. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Okay. Pero kapag kaya mo, pumupunta ka. Pag wala siya, natukso na. Ayan. Yun na yun. Hindi. Nabiglang nabantayan, no? Di ba? May mga ganun tayong bagay. Kasi nga, halimbawa, hindi nga mabigat sa'yo yun. Kaya, yung hatak, hindi ka gano'n nahahatak. Kaya, next time na lang. O kaya may YCG naman kasi malapit. Pero pag lumayo na yung distance, tatama rin na tayo. Tukso yun, yung tinatamad ka gawin na alam mo namang pwede or dapat mong gawin. What else? Ayan, naririnig nyo na, ha? Para naaano nyo na yung mga dapat natin gawin, hindi dapat gawin. Ano pa yung mga tukso? Matcha? Ding. Grabe. Natanong ko, nag-overdose ka na ba? Ha? Hindi, okay na yan. Kahit maging berde yung tugo mo. Si Wela bigyan nga to ng ano. Ayan, may sasabihin yung kuya. Ayan. So, meron pa? Di ba sabi niya, watcha? Sabi mo yung ayicha. Hindi, seryoso tayo, guys. Kasi baka hindi na kayo uminom, hindi na kayo kumain, lahat na tukso. Girls. So, di ba, pag most of the young men, buksan nyo yung social media nyo, wala nang boundary yan. Isang click lang yan. Kung saan na kayo mapapadpad. Tsaka syempre, kahit saan, billboard, whatsoever. Aminin nyo naman. Lahat naman nasa Bible na nga yan eh. Part yan ng sinful human nature na kailangan nating takbuhan. Not just that. Pero yung mga, kahit girls, di ba? Pag nakakapanood tayo ng mga K-drama, yung parang, bawa, meron kayong, kasi wala pa namang asawa yung iba, kaya hindi ko masabing, meron kayong asawa. So, pero pag dumating yun, mas kikiligin kayo lalo kay Jungkook kaysa sa asawa nyo. Okay lang ba yon? So tingin nyo, okay lang. Kung okay lang yun, gawin nyo. Pero feeling ko sa akin, di okay yun na mas kikiligin ka sa fantasy or mga K-drama kaysa sa reality. Ayan, yan, may mag-asawa tayo, di ba? Okay ba sa'yo, kikiligin si Ate Joyce kay Jungkook kaysa sa'yo, Kuya Darwin? Ay, sino ba? Sino ba? Jungkook ba? Junpyo? Ano yan, Kuya? O, di ba? Alam na kasi ni Ate Joyce, pag manonood siya ng K-drama, it's just entertainment, di ba? Pero you guard your heart. Kasi di ba minsan, meron na tayong lahat ng poster. Lahat ng yan. Fantasy and all. Hanggang sa, wala na tayo sa reality. Okay na? Pero, true to life yun. May mga ganong tao na they're living in fantasy. So, ito yung mga tanongin natin sa ating sarili. Am I honest and truthful? Am I 100% honest and truthful? Yun talagang walang bahid. Am I treating people fairly or justly? O meron akong favoritism na ito, babatiin ko. Ito hindi. Bala ko dyan. Ito, magiging mabait ako. Dito may ginawa sa akin to. So, hindi na tayo magkakilala. Ano lang tayo, parang commoners. Civil. Am I running away from temptation and evil passions? Or am I placing myself there? Do I have a clear conscience? Masasabi ko ba na malinis yung konsensya ko? Am I cheating? Ito sa lahat to, hindi to sa relationship lang.
Kasi pag na-build sa atin yung ganong ugali, I believe madadala na natin yan kahit saan. It doesn't depend on situation. It becomes you. Am I cheating? Am I living in sin currently? Na merong conviction sa akin na nananahan ako sa kasalanan or hindi? Kasi mga kabataan, may mga bagay na hindi pa siya totally sin, committed, pero pumapasok na tayo sa teritoryo ng kasalanan na para bang papunta na rin tayo doon. It's always a step further or step away from the clutches of sin. Remember, you just cannot get away whenever you want to. If you commit a sin, it's not, I'm not gonna commit a sin tomorrow. It's not that. It has a clutch, a grip. Kaya nga parang venom kumakapit na hindi mo siya maiisip na bukas titigil ko na to. Kasi kumakapit siya, you just cannot get away whenever you want to. Kaya nga tayo kailangan ng Savior. Somebody has to save us. We cannot get out. Ang dami-dami, di ba? Addiction. Bakit kahit anong tulong sa kanila, bumabalik pa rin sila. Bisyo. Kahit anong sabi mo, may picture na ito mangyayari sa baga mo, ito mangyayari sa kidney mo, bibili ka pa rin. Kahit, di ba, nasa box na yon? Ang dami ng warning. Bakit? Hindi kasi siya ganun-ganun na lang. Meron siyang trap, may clutches yung sin. What will save you from traps and clutches of sin? Righteous living. Sabi sa Bible, no? God loves righteousness and hates wickedness. So God has a hatred. Because I believe when you have healthy love, there should be a healthy hatred din sa puso natin. Katulad ng Panginoon, if God loves everything, sige, you murder, I love you. I love that. Keep doing that. It's not righteousness. Righteousness may stand. You love and you like what is right, what is proper, what is appropriate, para lalo pang mapagtibay yung righteousness, andun din yung stand mo sa hatred mo. You hate sin, you hate wickedness, you hate this kind of words, you hate this kind of entertainment, para mapagtibay. Nagets nyo, hindi kasi mapagtitibay yung righteousness pag wala tayong hatred sa wickedness eh. Hindi siya pwedeng magsabay. Hindi tayo matatawag na righteous pag nagsabay yon. There should be love for good and righteousness and hate for wickedness. Kaya yung mga paunti-unti na yan, hindi pa totally kasalanan, a little flirt here and there, a little overnight here and there. It's not maybe not yet sin, but beware. Guard your heart. A little cheating in school can result in cheating to maybe bigger company or bigger situation. A little lie can result in bigger and consistent lies. Or we're erasing. Nagiging blur na yung boundary sa relationship. Although wala ka pa man sa teritoryo ng kasalanan, pero papunta ka na dun eh. Kumbaga sa momentum ng sasakyan, hindi naman siya paatras eh, hindi siya palayo eh. Papunta ka, wala ka pa man dun, pero papunta ka dun, so makakarating ka rin dun. Kaya nga run away. Pag sinabing run away, hindi yung nandyan ka lang. Tapos papalapit yung tukso. Hindi, kaya ko to. Kaya natin to labanan. Kaya ng Diyos yan. Ang sabi sa Bible, your responsibility to turn around and run away. Kaya the biggest and wonderful example na pwede nating maano dito si Joseph. Dahil 2 takbo yung ginawa niya. He ran away from evil passions. Naalala niya ba? Hindi niya, sinabi ba niya na talagang umalis talaga siya nung andun na yung tukso eh. And he ran towards righteous living. Kahit saan siya mapadpad, naging matuwid siya, naging steady siya sa righteousness, and what brought him is greatness, quietness. Unlike yung mga kapatid niya, na nung nagkita sila, kinuwento ng mga kapatid niya na walang kapayapaan, dahil di sila makatulog, di nila masabing totoo.
na binentan niya si Joseph, na alam niya ba yung kwento na walang kapayapaan sa kanila, Joseph? Akala namin patay ka na, sinabi namin kay tatay, ganito, ganyan, nagsinungaling kami. Parang many years na depressed siya sa isang situation, a storya na hindi naman totoo. Hindi kami napatulog ng ginawa namin. Pero si Joseph, kahit nasa kulungan siya, sarap ng tulog niya. Bakit wala naman akong ginawang kasalanan? Kahit napunta siya kay Pharaoh, greatness and quietness and prosperity and success. Boldness, kasi wala naman siyang ginawang masama at kasalanan. So that's a wonderful example. There's so much quietness in your heart. So this is our conclusion. Yung ba kaya natin gawin? Running toward righteousness is not about being perfect. Si Joseph ba perfect? Siguro meron din siyang temper. Meron din siya mga pagkakataon na nagkakasala siya. Paano ko nasabi? Ayon sa Bible. Hindi. Isa siyang tao na nagkakasala rin. Si David. Mas malala pa nga itong kasalanan niya kay Saul. Pero bakit si David? Ang ganda ng end. Because running toward righteousness, it's not about being perfect. It's about being easily convicted to make things right if things went wrong. Running toward righteousness is always trying to have a clear conscience. Running toward righteousness is rising up when you stumble. Running toward righteousness is seeking God's approval and not man's. Ito, magandang example naman dito si David who is not perfect. Pero meron siyang magandang line na sinabi ng Diyos, is a man after God's own heart. Not because he's perfect, pero nung siya ay na-convict, he made things right. He repent. He accept the consequence. Basahin niyo yung Psalms, diba? Nagkakasakit na siya at lahat, inahayaan niya, minumura siya, dinuduraan siya, inaayaan niya lang yun dahil kung yun yung consequence na ginawa niyang kasalanan, Lord, tatanggapin ko yung punishment, tatanggapin ko yung consequence na ginawa ko. He wants to have a clear conscience. He wants to make things right. And when we stumble, we rise up. It's not about being a people pleaser, but seeking God's approval. Tandaan natin, it's not about being perfect kasi walang makakagawa nito. Ulitin ko may mga tayo magkakasala tayo, mahuhulog tayo, madadapa tayo, madidiscourage tayo, mapuprostrate tayo. Pero kapag tayo tinuwid ng Diyos, a runner toward righteousness will be convicted. Okay, Lord, I'm sorry. I'm gonna make things right if I need to, or I'm gonna change. Babaguhin ko to, tatanggalin ko to sa buhay ko. At may mga times sa buhay nating Kristiyano, madadapa tayo, pero tayo ay babangon ulit. It's running toward God. Running era. What are you running towards? So that's number 1, righteous living. If you're righteous now, and you think you're righteous now, that is good. Pero wag nyo kakalimutan, sinabi ko nga kanina, na kapag nasa kalagitnaan na kayo, pwede na kayong ma-divert, you feel alone, kaya magjo-join na rin kayo sa ginagawa ng iba, o kaya in the middle of the race, you feel tired. So, Lord, walang nangyari sa buhay ko. Kung nakipag-join na rin ako sa mga kontsaba ng katrabaho ko, di sana, ang laki na rin ng laman ng pera ko. Pagiging matuwid ko, saan naman ako dinadala, Lord? Ito pa rin ako, Lord. Pero yung iba, tinan mo, ganda na ng bahay nila. Kasi, laki nang nananakaw nila. O, at least maganda bahay nila. O baka pumasok na sa isip natin yon na baka mapagod na tayo sa pagiging matuwid. Pero everything has an end. All the wickedness will be judged and the righteousness be rewarded. Baka kasi dumating dyan Dati, dami natin, di ba? Lahat tayo on fire. Pero nagkaroon na ng kanya-kanyang buhay. Kanya-kanya na rin yung iba. Lumiko na, umatras na, huminto na.
Ito lang gustong sabihin sa inyo, kung andito kayo sa race, magpatuloy tayo. Kahit dumating yung time, kayo na lang mag-isa. Magpatuloy tayo. Remember Joseph. Remember David. May mararating yung righteousness. Huwag niyo kakalimutan yung mga Bible verse. May mararating yung righteousness. Saan mararating yan? Sa langit. At hindi lang sa langit, kasi yan lang yung iniisip natin, langit eh. Pero lahat ng tinatanim mong kabutihan ay aani. Maging masipag, maging tapat, aani ka. Alam niyo ba sa corporate, minsan mas gusto ng ng mga employer ba tawag doon? O mga boss na kahit hindi ka ganun ka-skillful. May skills ka, syempre, di ka naman makakapasok doon kung di mo kaya gagawin mo. Pero mas yung favor nila, kapag nakita nila yung tao tapat, mapagkakatiwalaan nila eh. Pero aanhin mo yung skillful, pero hindi niya mapagkatiwalaan kasi dami ang ginawang kalokohan. Kaya may mararating yan. You will earn favor of God, favor of men. Yun yung gusto natin. Hindi yung, ay, may ginawa ko kasamaan dito sa company to, alis ako. Dito ka na naman, dito ka na naman. Yung may record ka, disgrace, di ba? But kung meron man, it's about time to change, make things right. It's not the end. Amen? Sige, let us pray. Lord, you are implanting to us this wonderful truth. It's a seed that we are to nourish, we are to water, we are to take care. One day, this will produce a peaceable fruits of righteousness, like what you said in the book of Hebrews. Pero katulad ng isang tao na nagtatanim, maaari pwede kami ma-discourage kung araw-araw titingnan namin kung may bunga na, kung tumubo na. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy kahit mahirap, magpatuloy kahit na may kahit pa, magpatuloy kung may mga time na papagod, nadadapa, nagkakasala, bumangon ulit, gawin ang tama, gawin ang matuwid. Tulungan niyo po kami, Lord, dahil wala pong nahuhuli sa mga taong nadadapa at bumabangon to finish the race. As long as we are breathing and living, help us to run the race, fixing our eyes on you, Lord. One day we're going to see how righteous living will carry us, will bring us to our destiny like Joseph. We will have a glorious end. Thank you, Lord, for building up the young people. In Jesus' name we pray. Amen.